Napansin ni Lin Tianhao ang espada na dala ni Zuo Sheng. Habang nakatitig dito, bahagya siyang napangiti. Sa isip niya, hindi niya maiwasang aminin, talagang gwapo ang espada nito. Ngunit biglang sumingit si An Jingyao. Halatang hindi siya natuwa sa paraan ng pagtingin ni Lin Tianhao. Sa malamig na tinig ay tinanong niya kung ano ba ang tinitingnan nito. Hindi naman nagpatalo si Lin Tianhao. Lumapit siya at kalmadong sinabi na ramdam niya ang mabilis na paglakas ng mental strength ni An Jingyao. Kahit nakatayo lamang sa harap nito, nakadarama na siya ng matinding pressure. Lalong nagalit si An Jingyao nang mapansin niyang patuloy siyang tinatitigan. Sa galit ay nagbanta siyang dudukitan ang mga mata ni Lin Tianhao. Ngunit nanatiling kalmado ang huli at hinamon pa siyang patunayan kung kaya niya nga. Sa di kalayuan, tahimik lamang na pinagmamasdan ni Chen Muyan ang dalawa. Habang nakangiti, muling sumagi sa kanyang isip ang isang bagay, balang araw, magiging kanya si Lin Tianhao. Hindi nagtagal ay biglang lumitaw sa gitna ng plaza ang isang napakalaking umiikot na portal, kumikislap sa kakaibang enerhiya. Agad na tinawag ni Lucy ang lahat at ipinaalam na handa na ang portal. Unti-unting lumapit ang grupo at huminto sa harap ng mahiwagang lagusan na magsisilbing daan sa kanilang susunod na misyon. Habang nakatayo sa tabi ni Su Qing, napansin ni Lin Tianhao na tila kinakabahan ito. Kaya marahan niyang sinabi na huwag itong mag-alala, narito lamang siya. Sa narinig, bahagyang namula si Su Qing at tahimik na tumango habang nakatingin sa kanya. Pagpasok ng grupo sa Black Forest Dungeon, sinalubong sila ng napakalalaking punong bumabalot sa madilim na kagubatan. Ngunit bago pa sila makapagmasid, isang pana ang biglang lumipad mula sa kadiliman. Sa isang iglap, lumitaw ang maraming goblins at itinapat ang kanilang mga pana sa grupo. Napansin ni Lin Tianhao na kakaiba ang mga ito, masyadong marami, at tila mas malalakas kaysa karaniwan. Ngunit sa halip na mag-alala, ngumiti si Zuo Sheng, tila sabik sa paparating na laban. Nagbiro naman si Chen Muyan na mukhang hindi magiging mabilis ang misyon nila. Ngunit sa sandaling iyon, habang umiikot ang lilang aura sa paligid ni An Jingyao, bigla niyang naramdaman ang isang exit sa malapit, isang posibleng daan upang makaiwas sa mga goblin. Agad niyang itinuro ang direksyon kung saan walang goblins. Hindi na nag-aksaya ng oras si Lin Tianhao at mabilis na inutusan ang grupo na kumilos. Habang mabilis silang umaalis, napansin ng isang goblin na may nahuhuli sa kanila at sumigaw. Sa paligid ng kagubatan, sabay-sabay na kumilos ang mga goblin archers at itinapat ang kanilang mga pana. Napansin ni Zuo Sheng ang panganib at agad siyang kumilos upang harapin ang mga kalaban. Ngunit sa halip na makipaglaban ng matagal, mabilis siyang tumakbo palayo habang hinahabol ng mga goblin. Habang mabilis na kumikilos ang grupo sa loob ng makapal na hamog ng Black Forest, unti-unting naglalaho sa paligid ang mga anyong goblin na kanina lamang ay lumilitaw sa kagubatan. Sa hindi kalayuan, tahimik na nagmamasid ang isang lalaking nakabalabal. Sa tabi niya ay nakatayo ang isang babaeng may pulang sungay. Ngumiti ang babae at sinabi sa lalaking tinawag niyang Uncle Shadow na mas lalo pang nagiging kahanga-hanga ang mga ilusyon, lalo na laban sa mga taong tulad ni Yang Linzo, Chen Muyan, at An Jingyao. Ipinaliwanag naman ng lalaki na dahil pumasok ang grupo sa Black Forest ng walang guiding stone, tiyak na maliligaw at magkakahiwa-hiwalay ang mga ito sa loob ng mapanlinlang na hamog ng kagubatan. Ngumiti lamang ang babaeng demonyo at sinabing ipaubaya na sa kanya ang natitirang bahagi ng plano. Unti-unting umikot ang kakaibang kapangyarihan sa paligid habang mahinang tumatawa ang babae. Oras na raw upang magsimula ang totoong laban. Sa isang iglap, ginaya niya ang anyo ni Li Zhu. Samantala, sa kabilang bahagi ng kagubatan, patuloy na naglalakad si Lin Tianhao sa loob ng makapal na hamog, hindi pa niya alam na unti-unti na siyang nahihiwalay sa kanyang mga kasama. Habang naglalakad siya sa loob ng hamog ng Black Forest, halos wala na siyang makita sa paligid dahil sa sobrang kapal ng ulap na bumabalot sa kagubatan. Sinubukan niyang tawagin ang kanyang mga kasama. Isa-isa niyang binanggit sina Qinger, Li Zhu, ang prinsesa, at si Zuo Sheng. Ngunit walang sumagot. Samantala, sa kabilang bahagi ng kagubatan, napansin din ni Zuo Sheng na bigla na lamang naglaho ang kanyang mga kasama, na parabang nilamon sila ng misteryosong hamog. Tinawag niya ang iba, umaasang may makakarinig sa kanya. Ngunit ang tanging sumagot ay ang katahimikan ng kagubatan.
Habang nagmamasid siya sa paligid, bigla niyang napansin ang isang aninong papalapit mula sa gilid ng kagubatan. Agad siyang naging alerto at hinawakan ang kanyang espada. Ngunit nang tuluyang lumapit ang figure, nakita niyang iyon pala si Li Zhu, tila sugatan at naghahanap ng tulong. Agad siyang lumapit at nagtanong kung ano ang nangyari at kung sino ang may kagagawan ng kanyang mga sugat. Ngunit sa halip na sumagot, dahan-dahang ngumiti ang babae at malamig na sinabi na hulaan na lamang niya. Sa sandaling iyon, may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. At bago pa makapag-isip si Zuo Sheng, bigla siyang inatake ng babae. Agad siyang umatras at mabilis na hinugot ang kanyang espada upang harapin ang biglaang pag-atake. Sa isang iglap, kumilos si Zuo Sheng at nagpakawala ng isang malakas na sword slash na hamati sa hangin. Ngunit matapos ang kanyang galaw, bigla siyang napahinto. Tila may kakaibang nangyayari sa paligid na hindi niya maipaliwanag. Habang nakaluhod at hawak ang kanyang espada, napatanong siya sa sarili kung ano ba talaga ang nangyayari sa lugar na iyon. At sa sumunod na sandali, bigla na lamang siyang nawalan ng lakas. Bumagsak siya sa lupa habang unti-unting nilalamon ng kadiliman ang paligid. Samantala, sa ibang bahagi ng kagubatan, patuloy na naglalakad si Lin Tianhao sa loob ng makapal na hamog habang tinatawag ang kanyang mga kasama. Sinusubukan niyang hanapin sila sa gitna ng madilim at tahimik na Black Forest. Bigla namang lumitaw si Chen Muyan mula sa likuran ng isang puno. Sugatan ang kanyang katawan at tila hirap na hirap siyang tumayo. Nagulat si Lin Tianhao nang makita siya at agad na lumapit upang alalayan siya. Ipinaliwanag ni Chen Muyan na may isang napakalakas na nilalang sa kagubatang iyon, isang halimaw na hindi nila kayang harapin ng basta-basta. Habang tinutulungan niya si Chen Muyan, napansin ni Lin Tianhao na masyado silang magkalapit sa isa't isa. Kaya agad niyang ipinaliwanag na isa siyang disenteng lalaki at hindi niya kayang hawakan ng matagal ang dibdib nito. Namula si Chen Muyan sa hiya at gulat, bago biglang tanungin si Lin Tianhao kung ano ba talaga ang ginagawa ng kamay niya sa dibdib nito. Ngunit sa halip na mataranta, bahagyang napangiti si Lin Tianhao. Kalmado niyang sinabi na hindi siya madaling maloko ng isang taong nagpapanggap bilang Chen Muyan. Sa isang utos, agad niyang tinawag ang kanyang slime at inutusan itong gamitin ang corrosive slime. Sa isang iglap, sumulpat ang pulang slime sa ere at mabilis na sumugod patungo sa babaeng nag-aakalang nalinlang niya si Lin Tianhao. Nagulat ang babae sa biglaang pag-atake. Sa sandaling iyon, habang hawak pa rin ni Lin Tianhao ang dibdib ng dalaga, mabilis itong kumawala upang makaiwas sa pag-atake. Naiwan sa kamay ni Lin Tianhao ang piraso ng kanyang damit. Ngunit bago pa siya tuluyang makalayo, biglang lumitaw ang pulang slime sa kanyang harapan. Napaatras ang babae at galit na nagtanong kung paano niya nalaman ang kanyang panlilinlang. Ayon sa kanya, imposible iyon dahil kakakilala pa lamang nila ni Chen Muyan. Ngunit sa kabila nito, napangiti siya ng may halong galit at sinabi na hindi siya makapaniwalang naramdaman niya ang kamay ni Lin Tianhao. Bago tuluyang umatras, nagbanta siyang hindi magiging ganoon kadali ang susunod nilang pagkikita. At sa isang iglap, unti-unti siyang naglaho sa kadiliman ng kagubatan. Sa gitna ng katahimikan, nanatiling nakatayo si Lin Tianhao habang tahimik na pinagmamasdan ang direksyong pinagtakbuhan ng babae. Ramdam niya na ang nilalang na iyon ay hindi magiging madaling kalaban. Samantala, sa kabilang bahagi ng Black Forest, nag-aalala sina Su Qing at Li Su habang hinahanap ang kanilang mga kasama. Patuloy nilang tinatawag sina Lin Tianhao at Zuo Sheng, umaasang may sisigot sa kanilang sigaw. Hindi nagtagal ay narinig nila ang isang mahinang sigaw ng tulong mula sa loob ng kagubatan. Agad sinabi ni Su Qing na narinig niya ang boses at tila pamilyar ito. Sa kanyang pakiramdam, parang kay Zuo Sheng ang tinig na iyon. Dahil dito, mabilis silang tumakbo patungo sa direksyon ng boses habang unti-unting kumakapal ang hamog sa paligid. Ngunit nang makarating sila sa pinanggalingan ng sigaw, bigla silang napahinto. Sa harap nila ay nakahandusay sa lupa si Zuo Sheng. Nakapalibot ang dugo habang nakahiga ang kanyang katawan. Sa gulat at pag-aalala, napasigaw sila habang nagtataka kung bakit siya nasugatan ng ganito. Ngunit sa sandaling iyon, biglang nagbago ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa. Ang matigas na lupa ay naging parang kumunoy na kumikilos na tila isang madilim na latian. Sa gulat ay napasigaw sila habang unti-unting nilalamon ng itim na putik ang kanilang mga paa.
Hindi makapaniwala si Suchin kung paano biglang naging isang mapanganib na latian ang lugar na iyon. Agad namang napagtanto ni Li Zhu ang nangyari. Sinabi niyang ang nakita nila kanina ay isa lamang ilusyon. Habang sinusubukan nilang kumawala, naramdaman ng prinsesa na pati ang kanyang mga pakpak ay naipit na sa latian kaya hindi na siya makalipad palabas. Sa bawat segundo ay lalo silang hinihigop ng itim na putik habang unti-unting nawawala ang kanilang lakas. Hanggang sa tuluyan na silang lamunin ng madilim na latian at mawala sa ibabaw ng kagubatan. Sa di kalayuan, dalawang misteryosong tao ang tahimik na nakamasid sa nangyari. Habang nakatingin sa latian, malamig na sinabi ng lalaki na dalawa na naman ang kanilang naalis. Bahagyang ngumiti ang babae at tinanong kung hindi na ba talaga makakalabas ang mga nahulog doon. Ipinaliwanag ng misteryosong lalaki na iyon ang Dark Domain Swamp, isang mapanganib na bitag na kusang lumilitaw sa loob ng Black Forest. Ayon sa kanya, kahit sino mang mahulog doon ay hindi na kailanman makakalabas ng buhay. Matapos iyon ay nagpasya silang umalis habang aktibo pa ang latian. Ngunit bago sila tuluyang lumisan, sinabi ng babae ang kanilang susunod na plano. Nais niyang akitin si Lin Tianhao sa lugar na iyon, upang makita mismo kung paano ito lulubog sa nakamamatay na latian. At dito muna nagtatapos ang chapter na ito. Kung excited ka sa susunod, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated ka palagi. Shout out sa mga loyal viewers natin, salamat sa walang sawang suporta. Kita-kits sa next upload.